Darating ang araw na tititigan ko ang aking sarili sa salamin ng isang marangyang opisina sa Paris. Suot ang tanyag na sutla habang ang balita sa telebisyon ay nag-uulat ng pagbagsak ng isang kilalang pamilya sa Maynila. Habang pinapanood ko ang pagluha ng aking dating asawa at ang kanyang mapang-aping ina na pilit iniiwasan ang mga kamera ng mga mamamahayag. Marahang hahaplusin ng aking mga daliri ang isang lumang gintong susi sa aking bulsa. Isang susing hindi ko kailanman ipinakita sa kanila, na naglalaman ng katotohanang wawasak sa huling natitirang karangalan ng kanilang angkan. Ngunit bago marating ang rurok na yon ng aking tagumpay, kinailangan ko muna dumaan sa apoy ng kanilang kawalang hiyaan sa isang gabi na kailanman ay hindi ko malilimutan. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng VIP suite ay hindi sapat upang pawiin ang bigat sa aking dibdib. Ngunit ang boses na sumunod kong narinig ang tuluyang nagpatigas sa aking puso. Mag-isip ka naman ng rasyonal. Maristela, isipin mo naman ang reputasyon ng pamilya natin. Ipaubaya mo na ang posisyon mo sa kumpanya kay Bianca ng kusa. Tutal, wala ka namang naibigay na tagapagmana sa amin pagkatapos ng 12 taon nating pagsasama. Ang boses na iyon ay nagmula kay Rafael, ang aking asawa, ang lalaking pinag-alayan ko ng aking karera at buhay. Nakatayo siya sa aking harap. Suot ang kanyang mamahaling tuksedo para sa aming ika-12 anibersaryo ng kasal. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang kahit kaunting init ng pagmamahal. Sa tabi niya ay nakaupo si Bianca Salazar, ang kanyang bagong kasosyo sa negosyo, na nakabihis din ng marangyang kasuotan, na tila ba siya ang may-ari ng gabing ito. Rafael, please, wag naman sa harap ni Maristela. Marahang bulong ni Bianca, habang dahan-dahang hinahawakan ang braso ng aking asawa nang may pikeng pag-aalala sa kanyang mga mata. Ayaw kong isipin niya na inaagaw ko ang lahat sa kanya. I just want to help your family's business. Alam mo naman kung gaano kahirap ang sitwasyon ninyo ngayon pagkatapos ng sunod-sunod na pagkatalo sa mga proyekto. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang pinapanood ko silang dalawa. Ang paghawak ni Bianca sa braso ng aking asawa ay hindi na bago sa akin. Ngunit ang marinig ang mga salitang iyon sa mismong araw ng aming anibersaryo ay tila isang mariing sampal. Huwag mong amuin ang babaeng iyan, Bianca. Singhal ng aking biyenan na si Corazon habang papasok sa silid. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at ang kanyang mukha ay puno ng panghahamak. 12 taon ka nang palamunin dito, Maristela. Ginamit mo lang ang pangalan ng mga Villanueva upang makapasok sa mataas na lipunan. Ngayong pabagsak na ang negosyo ng anak ko dahil sa kamalasan na dala mo, nararapat lamang na ibigay mo ang pamamahala sa taong tunay na may kakayahang magsalba sa amin. Kamalasan, sir. Sa wakas ay nagsalita ako. Ang aking boses ay hindi nanginig. Wala ring kahit isang patak ng luha ang lumabas sa aking mga mata. Ang bawat salita ko ay malamig at may tiyak na bigat. Sino ang nagbayad ng mga utang ng kumpanya nang malugi ang inyong proyekto sa Makati noong nakaraang taon? Sino ang magdamag na gumagawa ng mga disenyo upang makuha ang tiwala ng mga dayuhang mamumuhunan? Ako, Corazon. Ang bawat sentimo na ginamit ninyo upang mapanatili ang marangyang buhay na ito ay galing sa aking mga kamay. Sumasagot ka na ngayon, galit na tugon ni Corazon, habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Huwag mong ipagmalaki ang mga disenyong iyan dahil sa ilalim ng pangalan ng Villanueva mo iyan ginawa. Kung wala ang pamilya namin, isa ka pa ring hamak na taga-disenyo sa probinsya. Magpasalamat ka nga at pinatira ka namin sa mansyon. Bago pa man ako makasagot, ang mahinang katok sa pinto ay bumasag sa tensyon ng silid. Bumukas ito at iniluwal si Jenny, ang event coordinator ng gabi. Bakas sa kanyang mukha ang kaba habang nakatingin sa aming lahat. Sir Rafael, Ma'am Corazon, pakiayos na po ang inyong mga kasuotan. Wika ni Jenny habang pilit nang umingiti. Magsisimula na po ang pag-akyat ninyo sa entablado para sa inyong ika-12 anibersaryo sa loob ng eksaktong 20 minuto. Nandoon na po ang mga mamamahayag at ang buong pamilya Villanueva sa Grand Ballroom ng Manila Hotel. Naghihintay na po ang lahat para sa inyong anunsyo. Salamat, Jenny.
Lalabas na kami sa loob ng 5 minuto. Kalmado kong sagot sa kanya. Nang magsara ang pinto, hinarap kong muli si Rafael. Ang aking asawa ay umiwas ng tingin. Tila hindi kayang tignan ang aking mga mata na ngayon ay puno ng isang mapanganib na katahimikan. Sa kanyang tabi, lihim na ngumiti si Bianca. Isang ngiting nagpapahiwatig ng kanyang paniniwala na siya na ang nagwagi sa laban na ito. Mayroon na lamang tayong 20 minuto bago buksan ang mga pinto ng ballroom. Dahan-dahan kong pabulong na wika habang lumalapit sa mesa. Gusto ninyo ng pirma ko, gusto ninyong iwan ko ang lahat ng aking karapatan sa kumpanyang binuo ko gamit ang sarili kong dugo at pawis. Maristela, wag na nating pahabain ito. Naiinip na sabi ni Rafael habang inaayos ang kanyang coat. Pirmahan mo na ang waiver at bibigyan kita ng sapat na halaga upang makapagsimula ka muli sa labas ng Maynila. Huwag mo nang sirain ang gabing ito. Hindi ako sumagot sa kanyang mga sinabi. Sa halip, marahan kong inabot ang aking telepono na nakapatong sa mesa. Walang nakapansin na bago ko ito hawakan. Lihim ko nang pinindot ang recording application na nagtala ng bawat salita ng kanilang pagtataksil at pang-aapi sa akin sa loob ng silid na iyon. Pagkatapos, dahan-dahan kong hinubad ang aking gintong singsing sa kasal, ang singsing na 12 taon kong iningatan, bilang simbolo ng aking katapatan. Inilagay ko ito sa ibabaw ng kasunduan ng pag-waiver ng karapatan na kanilang inihanda. Hindi ko kailangan ang inyong limos, Rafael, at lalong hindi ko kailangan ang pangalan ng mga Villanueva upang patunayan ang aking halaga. Bulong ko habang dahan-dahang tinatayuan ang aking sarili. Ang aking tuwid na likod at ang aking mga mata ay hindi nagpakita ng kahit anong kahinaan. Mabilis kong itinampok ang aking daliri sa aking telepono, nagpapadala ng isang maikling mensahe sa aking matalik na kaibigan at abogadong si Angela Pineda. Angela, i-freeze mo ang joint account ngayon din. Ilipat ang lahat ng natitirang pondo ng aking mga disenyo sa aking personal na account. Ipatupad ang pagbawi sa lahat ng lisensya ng aking sining mula sa kumpanya ng mga Villanueva. Anong ibig mong sabihin, Maristela? Tanong ni Corazon na tila ba naramdaman ang lamig sa aking boses. Huwag kang mag-inarte rito dahil wala kang laban sa amin. Ang mga abogado ng pamilya ay handa nang tapusin ang usaping ito. Isang manipis na ngiti ang iginuhit ko sa aking mukha. Tumingin ako kay Bianca, na ngayon ay dahan-dahang nawawala ng kapanatagan dahil sa aking hindi inaasahang katahimikan. Magsisimula na ang palabas. Bulong ko habang dahan-dahang naglalakad patungo sa pinto ng VIP suite. At masisiguro ko sa inyo, hinding-hindi ninyo malilimutan ang gabing ito habang hinahawakan ko ang hawakan ng pinto. Naramdaman ko ang panginginig ng aking telepono sa aking palad, isang senyales na natanggap na ni Angela ang aking mensahe at kasalukuyan nang isinasagawa ang aking mga utos. Sa loob ng 10 minuto, habang nakatayo si Rafael sa ilalim ng mga ilaw ng entablado sa harap ng daan-daang mga mamamahayag at kasosyo sa negosyo, ang kanyang telepono ay makakatanggap ng ulat na ang lahat ng kanilang pondo ay opisyal nang na-freeze at ang kanilang kumpanya ay wala ng karapatang gamitin ang aking mga disenyo. Ang kanilang imperyo ay magsisimula ng gumuho at sila mismo ang nagdala ng kanilang sarili sa bitag na aking inihanda. Mabilis ang aking mga hakbang pababa ng hagdanan ng Manila Hotel. Nilalampasan ang mga huling bisitang humahangos pabalik sa loob ng Grand Ballroom. Sa aking likuran, naririnig ko ang mahinang bulungan ng karamihan at ang marangyang musika na hudyat ng pagsisimula ng programa para sa aming anibersaryo. Ngunit para sa akin, ang musikang iyon ay hindi na pagdiriwang, kundi ang simula ng kanilang sariling martsa patungo sa kawalan. Hindi ko hinintay ang pag-akyat ni Rafael at Corazon sa entablado. Alam kong sa mga sandaling ito, hawak na nila ang mikropono, suot ang kanilang mga huwad ng ngiti habang inihahanda ang kanilang mga sarili para sa isang anunsyo na akala nila ay magpapabagsak sa aking pagkatao. Sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi sa labas ng hotel. Nagsimulang gumuhit ang mga guhit ng ulan sa salamin ng mga sasakyang nakaparada. Lumilikha ng isang malungkot ngunit payapang ritmo sa paligid.
Sa dulo ng driveway, nakita ko ang itim na SUV ni Angela Pineda. Mabilis akong sumakay sa passenger seat at isinara ang pinto. Hinahayaang maiwan sa labas ang ingay ng nakaraan. Inabot sa akin ni Angela ang isang folder na may kalakip na tablet. May manipis na ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagpapahiwatig ng tagumpay na binuo namin sa dilim sa loob ng ilang buwan. Tapos na ang paghihintay. Maristela, wika ni Angela habang dahan-dahang pinapatakbo ang sasakyan papalayo sa hotel. The Intellectual Property Office has officially approved our application. Lahat ng disenyo, blueprint, at sining na ginamit ng Villanueva Development Corporation sa nakalipas na 5 taon ay nakarehistro na sa ilalim ng iyong personal na pangalan. Ang lisensya na ibinigay mo sa kanila ay formal ng binawi ng aming law firm. 5 minuto na ang nakalipas. Tinitigan ko ang screen ng tablet. Doon ay nakasaad ang opisyal na dokumento na nagpapatunay ng aking pagmamay-ari. Walang Villanueva ko, walang Rafael, walang Corazon. Ang lahat ng aking pinaghirapan ay bumalik sa akin. Malinis at walang bahid ng kanilang pangalan. Paano ang mga joint accounts natin? Tanong ko, habang pinapanood ang mga patak ng ulan na dahan-dahang dumadaloy sa bintana ng sasakyan. Na-freeze na ang 250 milyong piso, sagot ni Angela. Ang kanyang boses ay puno ng propesyonal na katiyakan dahil napatunayan natin sa bangko na may mga kahina-hinalang paglilipat ng pondo si Rafael patungo sa isang Salazar Consulting na alam naman nating pagmamay-ari ni Bianca. Agad silang nagpatupad ng temporary freeze. Hindi nila magagalaw ang kahit isang sentimo para sa kanilang mga bayarin sa media at mga supplier bukas. Hindi pa man natatapos si Angela sa kanyang pagsasalita. Ang screen ng aking telepono ay biglang umilaw. Ipinapakita nito ang pangalan ng lalaking naging sentro ng aking mundo sa loob ng 12 taon. Humingi ako ng paumanhin kay Angela sa pamamagitan ng isang sulyap bago ko sinagot ang tawag. Inilagay ko ito sa speakerphone. Maristela, anong kahangalan ito? Ang boses ni Rafael ay puno ng galit at takot. Hingal na, tila ba tumakbo siya pababa mula sa entablado. Bakit tumatawag ang accounting? Hindi raw nila ma-access ang aming payroll at operational funds. At bakit may email ang IPO tungkol sa pagbawi ng mga disenyo mo? Nababaliw ka na ba? Anibersaryo natin ngayon. Rafael, magsalita ka naman ng rasyonal. Sagot ko, ginagamit ang parehong mga salita na ginamit niya sa akin kanina sa loob ng VIP suite. Ang aking boses ay nanatiling kalmado. Tila ba nakikipag-usap lamang ako sa isang kliyente. Simple lang naman ang nangyayari. Binalik ko lang sa akin ang mga bagay na hindi naman talaga naging sa inyo. Ang aking sining, ang aking pera, at ang aking dignidad. Hindi mo pwedeng gawin ito, sigaw niya. Maririnig ang mahinang bulong ni Corazon sa kanyang likuran, na tila ba nanggagala itirin sa galit. Kumpanya namin ang nagtaguyod sa'yo. Isang tawag ko lang sa mga kaibigan ko sa media, at sisirain ko ang pangalan mo sa buong Maynila. Gawin mo, Rafael. Pabulong kong sagot. Ngunit ang lamig sa aking boses ay sapat na upang patigilin ang kanyang pagsigaw. Gawin mo kung gusto mong ilabas ko rin sa mga mamamahayag ang mga dokumento ng paglilipat mo ng pondo sa account ni Bianca. Ang kaso ng pagnanakaw at pangangalunya ay nakahanda na sa lamesa ni Angela. Isang pirma ko lang, at ang pangalan ng mga Villanueva ay hindi lang masisira, mabubulok kayo sa kulungan. Katahimikan ang sumunod na namayani sa kabilang linya. Narinig ko ang mahinang pagbuntong hininga ni Rafael. Isang tunog ng isang lalaking unti-unti nang natatanto na ang kanyang hawak na alas ay naging abo na. Maristela, mangyaring huwag naman ganito. Muling pagsasalita ni Rafael, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay wala ng galit. May bahid na ito ng desperasyon. Pag-usapan natin ito ng pribado. Isipin mo si Mama, may sakit siya. Tapos na tayong mag-usap, Rafael. Malamig kong putol sa kanyang sinasabi. At para kay Corazon, sabihin mo sa kanya na ang utang na loob ay binabayaran ng katapatan, hindi ng pagtataksil. Inilayo ko ang telepono sa aking tainga at dahan-dahang pinindot ang pulang buton upang tapusin ang tawag. Ipinikit ko ang aking mga mata.
hinahayaang lamunin ng katahimikan ng sasakyan ang huling bahagi ng aking nakaraan. Dahan-dahan, binuksan ko ang aking listahan ng mga kontak at pinindot ang delete. Walang Rafael Villanueva na matitira sa aking hinaharap. Habang binabagtas namin ang madilim na kalsada ng Maynila sa gitna ng ulan, isang mahinang panginginig muli ang naramdaman ko mula sa aking telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa aking screen. Pumunta ka sa lumang bodega sa Paco, Maynila. Doon nakatago ang hindi kailanman sinabi ng yumaong ama ni Rafael sa kanila. Tinitigan ko ang mensahe ng may pag-aalinlangan, ngunit hindi ko hinayaang makita ni Angela ang kaunting pagkabahala sa aking mukha. Sa halip, ibinalik ko ang aking pansin sa kanya at nagtanong ng may kasamang malamig na ngiti. Angela, alam mo ba kung anong susunod na gagawin ni na Rafael ngayon? Tiyak na pupunta sila sa kanilang opisina upang kumuha ng pondo sa kanilang pribadong vault. Sagot ni Angela habang nakatutok ang mga mata sa kalsada. Eksakto, wika ko habang sumasandal sa upuan. At doon nila malalaman na ang code na akala ni Rafael ay silang dalawa lang ng kanyang ina ang nakakaalam. Ay, matagal ko nang nabuksan ngayong hapon. Kinuha ko na ang lahat ng cash at mga lumang kasunduan. Walang natira sa loob ng vault na yon, kundi ang amoy ng lumang papel at ang isang detalyadong listahan ng bawat sentimo na kinuha nila sa akin sa nakalipas na 12 taon. Isang listahan ng kanilang kasakiman na ngayon ay kailangan na nilang harapin ng mag-isa. Ang aking pribadong atelier sa Makati ay dati-rati puno ng kulay, mga tela, at mga blueprint ng mga pangarap na akala ko'y bubuo sa aking buhay. Ngunit ngayon, sa huling pagkakataon, nakatayo ako sa gitna ng silid na halos wala ng laman. Ang tanging natitira na lamang ay ang aking personal na sketchpad na pagmamay-ari ng aking yumaong ama at ang ilang piraso ng mga lumang larawan na hindi ko na nais pang isama sa aking paglalakbay. Inilagay ko ang aking sketchpad sa loob ng aking bagahe nang may dahan-dahan at malamig na pag-iingat. Sa mga sandaling iyon, ang aking isip ay payapa. Ang bawat hakbang ko ay may katiyakan, malayo sa takot o pag-aalinlangan na dating nagpabigat sa aking mga gabi. Ngunit ang katahimikang iyon ay mabilis na naglaho nang marinig ko ang marahas na pagtulak sa pinto ng aking atelier. Hindi na ako nag-abalang lumingon dahil alam ko na kung sino ang mga taong may sapat na kawalan ng galang upang pumasok ng ganoon sa aking pribadong espasyo. Maristela, ang boses ni Corazon ay pumailan lang sa silid, puno ng matinding galit at pagkasuklam. Kasunod niya si Rafael, na ngayon ay mukhang pagod, gulo-gulo ang buhok, at malayo sa kanyang karaniwang maayos na hitsura. Hinarap ko sila nang may malamig na mukha. Ipinatong ko ang aking mga kamay sa ibabaw ng aking bagahe. Pinagmamasdan silang dalawa na tila ba mga estranghero na nagkamali ng pinasukang silid. Wala ka talagang utang na loob, sigaw ni Corazon habang itinuturo ang kanyang nanginginig na daliri sa akin. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ng pamilya namin para sa iyo, ganito ang isusukli mo sa amin. Inilagay mo ang aming kumpanya sa kahihiyan. Ang balita tungkol sa pag-freeze ng mga accounts at ang demanda mo ay nasa bawat pahayagan na ngayon. Paano namin haharapin ang aming mga kasosyo? Mama, mangyaring kumalma kayo, mahinang awat ni Rafael. Ngunit ang kanyang sariling mga mata ay nakatitig sa akin nang may desperadong panunumbat. Maristela, bakit kailangang umabot sa ganito? Pwede naman nating ayusin ito nang walang kasamang demanda. Alam mo kung gaano kahalaga ang pangalan ng mga Villanueva sa lipunan. Ang pangalan ninyo, isang mahina at mapait na tawa, ang kumawala sa aking mga labi. Ang pangalan na matagal ko nang isinalba gamit ang sarili kong pangalan. Rafael, huwag kayong magpanggap na kayo ang biktima rito. Kayo ang nagdala ng sarili ninyo sa sitwasyong ito nang piliin ninyong saksakin ako sa likod sa mismong anibersaryo natin. Anong isinalba, singhal ni Corazon, habang dahan-dahang lumalapit sa aking lamesa. Ang pamilya ko ang nagbigay sa iyo ng karangyaan kung hindi dahil sa amin. Isa ka pa ring hamak na taga-disenyo sa probinsya na walang nakakakilala. Utang mo sa amin ang bawat marangyang buhay na tinamasa mo sa Forbes Park. Sa halip na sumagot ng may galit,
Dahan-dahan kong binuksan ang aking drawer at kinuha ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga orihinal na dokumento at transaction receipts. Inilagay ko ito sa ibabaw ng mesa sa harap nila. Tingnan ninyo ang mga papel na iyan, Corazon. Malamig kong wika. Inaalis ang salitang mama na matagal ko ring ibinigay sa kanya bilang paggalang. Iyan ang mga katibayan ng bawat utang ng Villanueva Development Corporation na personal kong binayaran sa nakalipas na 5 taon gamit ang aking mga royalty mula sa mga dayuhang kliyente. Mahigit 300 milyong piso ang kabuuan ng pondong ibinigay ko upang hindi kayo mabaon sa utang at hindi ma-foreclose ang inyong mga ari-arian. Sino ngayon ang walang utang na loob? Natahimik si Corazon habang dahan-dahang binubuklat ang mga dokumento. Bakas sa kanyang mukha ang gulat at ang unti-unting pagkawala ng kanyang karaniwang yabang habang nakikita ang mga pirma at mga opisyal na selyo ng bangko. Maristela, hindi ko alam ang tungkol dito, mahinang bulong ni Rafael, habang nakatitig sa kanyang ina nang may pagtatanong. Siyempre, hindi mo alam, Rafael, sagot ko habang isinasara ang aking bagahe. Dahil abala ka sa paglipat ng natitirang pera ng kumpanya patungo sa mga account ni Bianca Salazar. Abala ka sa pakikinig sa mga kasinungalingan ng isang babaeng gagamitin ka lang upang makuha ang mga koneksyon ng pamilya mo. Bago kanya tuluyang iwan sa oras na mapiga ka na niya. Hindi ganong tao si Bianca, giit ni Rafael, ngunit ang kanyang boses ay walang sapat na lakas upang kumbinsihin maging ang kanyang sarili. Panindigan mo ang paniniwalang iyan, Rafael, dahil kapag natanto mo na ang katotohanan, wala nang Maristela na darating upang isalbabang muli kayo. Wika ko habang isinasabit ang aking handbag sa aking balikat. Nilampasan ko silang dalawa nang walang pag-aalinlangan. Nang marating ko ang pintuan ng atelier, saglit akong huminto, ngunit hindi ko sila nilingon. Ipinapaubaya ko na sa inyo ang silid na ito at ang mga dokumentong iyan. Maaari ninyong gamitin upang ipaliwanag sa inyong mga abogado kung paano ninyo babayaran ang aking mga nagastos sa oras na magsimula ang pagdinig sa korte. Huli kong wika bago ko tuluyang isinara ang pinto ng aking nakaraan. Makalipas ang ilang oras, natagpuan ko ang aking sarili sa gitna ng mataong paliparan ng Ninoy Aquino International Airport. Ang ingay ng mga anunsyo at ang mga yapak ng mga taong naglalakbay ay lumikha ng isang kakaibang pakiramdam ng kalayaan sa aking dibdib. Habang naghihintay sa aking boarding gate, dahan-dahan kong inilabas ang aking pasaporte. Hinawakan ko ang makinis na leather na pabalat nito, pinagmamasdan ang aking larawan at ang aking bagong aprobadong visa patungong Paris. Naramdaman ko ang tunay na bigat ng aking kalayaan, isang kalayaang hindi na kailanman mababahiran ng dumi at kasakiman ng pamilya Villanueva. Sa aking pagmumuni-muni, isang lalaking naka-Amerikana ang dahan-dahang lumapit sa aking tabi. Walang sinasabi, iniabot niya sa akin ang isang maliit na kahon na gawa sa mamahaling kahoy at nakabalot sa pulang pelus. Mula po kay Sir Gabriel Soriano. Pabulong na wika ng lalaki bago siya mabilis na humalo sa karamihan ng tao. Hindi naghihintay ng aking tugon. Tinitigan ko ang kahon ng may pagtataka. Sa ibabaw nito ay may nakasulat na maikling mensahe sa pamilyar na sulat kamay ni Gabriel. Buksan mo ito kapag nakalapag ka na sa Paris. Ligtas na paglalakbay. Maristela. Naramdaman ko ang isang mahinang tibok sa aking puso. Isang pakiramdam na matagal ko nang hindi nararanasan ang pakiramdam na may isang taong nag-aalaga sa akin nang walang anumang hinihinging kapalit. Dahan-dahan akong sumakay sa eroplano at umupo sa aking pwesto sa tabi ng bintana. Habang dahan-dahang gumagalaw ang eroplano patungo sa runway, kinuha ko ang aking telepono upang ilagay ito sa airplane mode. Ngunit bago ko pa man magawa iyon, ang aking screen ay umilaw sa pagdating ng isang mensahe mula sa parehong hindi kilalang numero na nagpadala ng babala sa akin noon. Binuksan ko ang mensahe at isang malinaw na larawan ang tumambad sa aking mga mata. Ipinapakita nito si Bianca Salazar sa isang marangyang kasino sa Macau. Nakaupo sa tabi ng isang mayaman at banyagang lalaki, habang masayang humahawak ng baso ng alak at nakasandal sa balikat nito. Sa ibaba ng larawan ay may nakasulat na mensahe. Hindi lang ikaw ang niloloko ng babaeng iyan, Maristela.
Ang banyagang iyan ang tunay na may-ari ng mga pondong ginagamit ni Bianca upang akitin si Rafael sa isang peking proyekto. Bantayan mo ang iyong likod pagdating mo sa Europa. Naramdaman ko ang mabilis na panginginig ng aking telepono habang ang eroplano ay tuluyan ng umalis sa lupa at dahan-dahang umakyat patungo sa madidilim na ulap ng gabi na nagiiwan sa akin sa gitna ng isang bagong misteryo na naghihintay sa aking pagdating sa Paris. Malamig ang simoy ng hangin ng nagbabagong panahon dito sa Paris. Habang naglalakad ako sa mga lumang kalsada ng Saint-Germain-des-Prés, ang bawat hakbang ko ay sinasabayan ng mahinang kaluskos ng mga tuyong dahon sa semento. Malayo ang mundong ito sa maalinsangan at magulong Maynila na aking iniwan. Dito, sa kabila ng lamig, nakatagpo ako ng isang uri ng katahimikan na matagal nang ipinagkait sa akin ng nakaraan. Inuupahan ko ang isang maliit na studio sa isang lumang gusali na may malalaking bintana. Bagaman maliit, ang silid na ito ay sapat na upang maging kanlungan ng aking mga bagong pangarap. Ang mga pader ay puno ng aking mga bagong guhit, at sa gitna ng silid ay nakalatag ang mga materyales na dinala ko mula sa Pilipinas, mga hibla ng abaka, at pinong sutla na tila ba naghihintay na muling mabuhay sa aking mga kamay. Isang mahinang katok sa pinto ang pumukaw sa aking konsentrasyon habang inaayos ko ang aking mga gamit. Nang buksan ko ito, sinalubong ako ng pamilyar na mukha ni Gabriel Soriano. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng parehong init at paggalang na matagal ko nang pinahahalagahan sa kanya. Naisip ko lang na baka kailangan mo ng pampainit sa malamig na hapon na ito. Mabilis niyang wika habang dahan-dahang pumasok sa aking studio. Inilapag niya ang kape sa ibabaw ng aking lamesa nang may maingat na pagkilos. Salamat, Gabriel. Sagot ko nang may kasamang manipis, ngunit totoong ngiti. Eksakto ang dating mo, katatapos ko lang iayos ang mga materyales para sa bagong proyekto. Tumingin si Gabriel sa paligid ng aking studio. Pinagmamasdan ng mga disenyong nakasabit sa dingding nang may malalim na paghanga. Bilang isang kilalang kurator sa Paris, alam kong mataas ang kanyang pamantayan sa sining, kaya naman ang kanyang pananahimik ay isang malaking papuri para sa akin. Maristela, napakaganda ng mga konseptong ito. Wika niya habang dahan-dahang lumalapit sa isang guhit kung saan pinagsasama ko ang tradisyonal na paghahabi ng mga Pilipino at ang modernong sining ng Europa. May darating na malaking eksibisyon sa susunod na buwan sa Galerie L'Aurore. Nais kong maging bahagi ka nito, hindi bilang pabor mula sa akin, kundi dahil alam kong ang sining mo ang eksaktong hinahanap ng mga kolektor dito sa Paris. Sigurado ka ba, Gabriel? Tanong ko. Pilit na pinapanatili ang aking profesional na tono sa kabila ng pananabik sa aking dibdib. Kararating ko pa lamang dito, at alam kong hindi madaling makapasok sa mga ganyang klaseng eksibisyon. Tiwala ako sa kakayahan mo, Maristela. Sagot niya nang may kasamang matatag na tingin. Ipinakita ko na ang ilan sa iyong mga nakaraang gawa kay Monsieur Laurent, ang nagmamay-ari ng galerya, at labis siyang naging interesado sa sining mo. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay mag-focus sa paglikha ng iyong unang piraso. Nang umalis si Gabriel upang bigyan ako ng oras na magtrabaho, agad kong sinimulan ang aking proyekto. Nilapitan ko ang mga hibla ng magaspang na abaka na galing sa Bicol. Dahan-dahan kong hinawakan ang bawat hibla. Nararamdaman ang katatagan nito sa aking mga daliri. Ang abakang ito ay tila ba katulad ko magaspang, matatag, at hindi madaling maputol sa kabila ng matitinding pagsubok. Sinimulan ko itong ihabi kasama ang pinong sutla ng Pransya. Pinagsasama ang dalawang magkaibang mundo upang lumikha ng isang bagong anyo ng sining. Ang bawat simuhit ng aking kamay ay puno ng layunin, at sa bawat oras na lumilipas, unti-unti kong naramdaman ang pagbabalik ng aking tunay na sarili. Nang sumunod na araw, isinama ako ni Gabriel sa opisina ni Monsieur Laurent upang pag-usapan ang detalye ng aking pwesto sa eksibisyon. Habang naghihintay kami sa loob ng marangyang silid ng matandang Pranses, napansin ko ang isang lumang litrato na nakakuwadro sa dingding. Lumapit ako upang tignan ito ng mas mabuti. Ang litrato ay kuha noong huling bahagi ng dekada 80. Nagpapakita ng isang lumang atelier sa labas ng Paris.
Ngunit ang kumuha ng aking buong atensyon ay ang lalaking nakatayo sa harap ng pintuan ng atelier, isang lalaking may pamilyar na ngiti at may hawak na mga kasangkapan sa paggawa ng kasangkapan. Ang aking yumaong ama. Naramdaman ko ang biglang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ang aking ama ay isang simpleng platero at karpintero sa probinsya na namatay noong bata pa ako. Paano siya nakarating sa Paris? At bakit ang kanyang litrato ay nakasabit sa opisina ng isa sa pinakamayamang kolektor ng sining sa Pransya? Nais ko sanang magtanong kay Monsieur Laurent, ngunit bago ko pa man magawa iyon, pumasok na siya sa silid kasama si Gabriel upang simulan ang aming pagpupulong. Kaya naman napilitan akong itago ang aking pagtataka sa aking puso. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aking studio, kasama si Gabriel upang tapusin ang huling bahagi ng aking unang obra, isang marangyang console table na gawa sa kahoy ng nara, na binalot ng aking pinagsamang habi ng abaka at sutla. Nakatayo kaming dalawa sa harap ng natapos na kasangkapan, pinagmamasdan ang bawat kurba at detalye nito sa ilalim ng liwanag ng buwan na pumapasok sa malaking bintana. Upang linisin ang ilalim na bahagi ng mesa, dahan-dahan kong dinala ang aking kamay sa ilalim ng kahoy na frame nito. Ngunit ang aking mga daliri ay biglang sumayad sa isang magaspang na bahagi sa ilalim ng kahoy. Yumuko ako upang tignan ito ng mas mabuti sa tulong ng liwanag ng buwan. Doon, nakaukit sa ilalim ng mesa, ay isang maliit na geometrikong bituin, ang eksaktong logo ng Estrella Designs, ang lumang talyer ng aking yumaong ama na nalugi at nawala bago pa man ako ipanganak. Ngunit ang mesang ito ay ginawa ko gamit ang mga bagong kahoy na binili ko rito sa Paris. Paano nagkaroon ng ganoong marka ang aking bagong gawa? Tumingin ako kay Gabriel nang may pagtatanong, ngunit napansin ko ang isang kakaibang anino ng pag-aalala sa kanyang mga mata, habang nakatitig din siya sa geometrikong bituin na dahan-dahang naglalabas ng misteryosong ningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang Galerie L'Aurore ngayong gabi ay nababalot ng karangyaan. Ang nagniningning na mga kristal na ilaw sa kisame ay naglalaro sa ibabaw ng mga mamahaling kasuotan ng mga piling tao sa Paris. Sa bawat sulok, maririnig ang mahinang tunog ng pag-uusap ng mga sikat na kolektor ng sining, at ang banayad na musika na lumilikha ng isang sopistikadong kapaligiran. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo ang aking gawa, ang console table na gawa sa nara, abaka at sutla, na tila ba isang reyna na naghihintay ng kanyang koronasyon. Katabi ko si Gabriel Soriano, na suot ang isang maayos na itim na Amerikana. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki habang pinapanood ang mga tao na dahan-dahang lumalapit at humahanga sa bawat kurba ng aking disenyo. I told you, Maristela. Pabulong na wika ni Gabriel habang nakatingin sa akin ng may ngiti. Ang sining mo ay may sariling boses. Hindi kailangang sumigaw upang pakinggan ng mundo, ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na nabasag ng isang matangkad na Pranses na kritiko ng sining, si Monsieur Dubois, ang lumapit sa amin kasama ang ilang mga mamamahayag. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan, at ang kanyang boses ay sapat na malakas upang makuha ang atensyon ng mga nakapaligid sa amin. Mademoiselle de la Cruz. Tawag niya habang nakaturo ang kanyang daliri sa aking gawa. Napakaganda ng iyong gawa. Ngunit mayroon akong natanggap na ulat mula sa isang kumpanya sa Asia, ang Salazar Enterprises. Sinasabi nila na ang disenyong ito ay pagmamay-ari nila at kinopya mo lamang ito upang ipakita rito sa Paris. Paano mo ito maipaliliwanag sa mga taong naririto? Ang bulungan sa paligid ay mabilis na kumalat na tila ba isang mabilis na apoy sa tuyong damo. Nakita ko ang pagkabahala sa mga mata ni Gabriel, ngunit ako ay nanatiling hindi natitinag. Alam kong ang anino ni Bianca ay umabot na hanggang dito sa Europa upang tuluyan akong pabagsakin. Ngunit hindi na ako ang dating Maristela na tatahimik lamang sa isang sulok at iiyak. Monsieur Dubois, kalmado kong sagot, habang dahan-dahang lumalapit sa digital presentation screen ng galerya. Ikinagagalak ko ang iyong pagtatanong dahil ito ang magbibigay ng pagkakataon upang linawin ang katotohanan.
Inilabas ko ang aking tablet mula sa aking bag at ikinonekta ito sa screen. Walang kahit anong panginginig sa aking mga daliri habang pinipindot ko ang mga folder. Ang nakikita ninyo sa screen ay ang opisyal na patent ng disenyong ito na nakarehistro sa Intellectual Property Office sa aking personal na pangalan. Buwan bago pa man mag-file ang Salazar Enterprises. Paliwanag ko sa wikang Pranses nang may buong husay at katiyakan. Ipinapakita rin dito ang detalyadong blockchain timestamp ng aking bawat drawing at blueprint mula sa unang araw ng paglikha. Bukod dito, narito ang opisyal na dokumento ng pagbawi ko ng lisensya mula sa aking dating asawa na si Rafael Villanueva, na may direktang pakikipag-ugnayan kay Bianca Salazar upang nakawin ang aking sining. Ang mga mamamahayag ay mabilis na kumuha ng mga larawan ng mga dokumentong nakasabit sa screen. Si Monsieur Dubois ay dahan-dahang namula. Walang nagawa kundi ang mapahiya sa harap ng lahat ng mga tanyag na tao sa Paris na ngayon ay nakatitig sa kanya nang may panghuhusga. Humihingi ako ng paumanhin, Mademoiselle de la Cruz. Pautal-utal na wika ng kritiko bago mabilis na umalis sa bulwagan kasama ang kanyang mga kasamahan. Ang bulungan ng pagdududa ay mabilis na napalitan ng malakas na palakpakan ng mga tao. Sa gitna ng karamihan, lumapit sa akin ang isa sa pinakamalaking retailer ng mga marangyang kasangkapan sa Europa, si Madame Roche, at inalok ako ng isang eksklusibong kontrata na nagkakahalaga ng €1,000,000 upang dalhin ang aking koleksyon sa kanyang mga tindahan. Nang dahan-dahan nang umalis ang mga bisita at lumalim na ang gabi, nakatayo kaming dalawa ni Gabriel sa tahimik na bahagi ng galerya. Lumapit siya sa aking tabi at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat. Walang anumang salitang lumabas sa kanyang mga labi, ngunit ang init ng kanyang hawak at ang malalim na paggalang sa kanyang mga mata ay sapat na upang maramdaman ko ang isang uri ng tagumpay na hindi kayang bayaran ng kahit anong kontrata. Bago kami tuluyang umalis, dinala sa akin ng isang staff ng galerya ang kopya ng peking file na isinumite ni Bianca laban sa akin. Habang sinusuri ko ang ilalim na bahagi ng dokumento, napatigil ako nang makita ko ang pangalan ng European Logistics Company na ginamit upang irehistro ang peking kopya Soriano Imports at Logistics Limited. Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking mga kamay. Ang kumpanyang ito ay pagmamay-ari ng estranged cousin ni Gabriel, si Julian Soriano. Bakas ang aking pagtatanong habang nakatitig sa pangalang iyon. Ngunit bago ko pa man magawang tanungin si Gabriel, ang aking telepono ay biglang nanginginig sa aking bulsa. Inilagay ko ito sa aking tainga at narinig ang boses ng aking abogadong si Angela mula sa Maynila. Maristela, nalaman ko kung sino ang banyagang kasama ni Bianca sa kasino. Pabulong na wika ni Angela. Ngunit ang bawat salita niya ay tila ba isang hampas ng kidlat sa aking katahimikan. Siya ang may-ari ng bangko na nagpopondo sa bagong proyekto ng mga Villanueva sa Maynila at may lihim na transaksyon din siya sa Europa na may koneksyon sa pamilya Soriano. Ang malamig na baso ng champagne na aking hawak ay dahan-dahang nadulas sa aking nanginginig na mga daliri. Halos bumagsak sa sahig habang pilit ko itong hinahawakan ng mahigpit hanggang sa mamuti ang aking mga kasukasuan sa gitna ng bago at mas malalim na panganib na ngayon ay naghihintay sa akin. Ayon sa detalyadong ulat na ipinadala sa akin ng aking abogadong si Angela Pineda mula sa Maynila, ang opisina ng mga Villanueva sa kasalukuyan ay mistulang isang palengke sa gulo. Ang bawat sulok ay puno ng mga tawag mula sa mga galit na kliyente at mga supplier na nagdedemanda ng kanilang mga bayarin. Si Rafael, na dating mapagmataas at walang pakialam sa aking ginagawa, ay gabi-gabi nang hindi nakakatulog habang pilit na naghahanap ng pondo upang isalba ang kumpanyang mabilis na lumulubog. Sa gitna ng kanilang desperasyon, pumasok si Bianca Salazar, dala ang isang banyagang mamumuhunan na nagpakilala bilang si Monsieur Charles, ang lalaking nakita ko sa larawan sa kasino sa Macau. Nag-alok si Charles ng isang malaking proyekto sa real estate sa Europa na nangangako ng napakalaking kita sa loob lamang ng maikling panahon. Para kay Rafael, si Charles ang sagot sa kanyang mga dasal, ang milagrong magliligtas sa kanya mula sa kahihiyan.
Habang nangyayari ang lahat ng ito sa Maynila, ako naman ay tahimik na nakaupo sa aking studio sa Paris. Pinagmamasdan ang ulat ni Angela sa aking tablet. Isang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto ang nagpalingon sa akin. Pumasok si Gabriel Soriano. Dala ang ilang mga dokumento ng pagpapadala ng kumpanya ng kanyang pinsan na si Julian Soriano. Bakas sa kanyang mukha ang malalim na pag-aalala habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Maristela, tawag niya ng may seryosong tono. Inimbestigahan ko ang kumpanya ni Julian. Ginamit ni Bianca ang mga barko at kumpanya ng pinsan ko upang maglipat ng malaking halaga ng pondo patungo sa isang offshore bank sa Europa. Ang bangkong ito ay kasalukuyang binabantayan ng mga awtoridad dahil sa mga kahina-hinalang transaksyon. Kung magpapatuloy si Rafael sa pakikipag-ugnayan sa kanila, tiyak kong mawawala sa kanya ang lahat. Dapat ba natin silang bigyan ng babala? Tinitigan ko si Gabriel ng may malamig at matatag na mga mata. Kinuha ko ang aking lapis at dahan-dahang ibinalik ang aking tingin sa aking ginuguhit na disenyo. Hindi, Gabriel. Kalmado kong sagot. Walang kahit anong bahid ng emosyon sa aking boses. Sila ang pumili ng landas na ito. Hinayaan nila ang kanilang sarili na mabulag ng kasakiman at mga kasinungalingan ni Bianca. Hindi ko tungkulin na iligtas sila mula sa apoy na sila mismo ang nagpainit. Naiintindihan ko, tango ni Gabriel. Dahan-dahang inilalagay ang mga papel sa aking lamesa habang pinagmamasdan ako ng may malalim na paggalang. Ipinapaubaya ko na sa iyo ang desisyon, Maristela. Nang umalis si Gabriel, tumayo ako at lumapit sa malaking bintana ng aking studio. Pinagmasdan ko ang sikat ng araw na dahan-dahang nagpapakulay sa Eiffel Tower sa di kalayuan. Kinuha ko ang aking sketchpad at nagpatuloy sa aking pagguhit. Sa mga sandaling iyon, ang nakaraan sa Maynila ay tila ba isang napakalayong panaginip na lamang na dahan-dahang naglalaho sa hangin. Masaya ako sa aking katahimikan. Masaya ako sa aking pagtuon sa aking sariling sining at pagunlad. Malayo sa dumi ng kanilang mga buhay. Habang nag-aayos ako ng aking mga gamit, napansin ko ang isang maliit na paketeng ipinadala sa akin sa pamamagitan ng pandaigdigang courier. Nang buksan ko ito, natagpuan ko ang isang lumang sulat na may pamilyar na sulat kamay ng aking yumaong ama biyenan. Si Don Alejandro Villanueva. Ang sulat ay may petsang 1 linggo bago siya pumanaw. Binasa ko ang bawat salita ng may dahan-dahang pagtibok ng puso. Nakasulat doon ang kanyang pasasalamat sa aking pag-aalaga sa kanyang pamilya at ang pag-amin niya na alam niyang ang kanyang asawa na si Corazon at anak na si Rafael ay mga taong walang sapat na kakayahan at pagmamahal. Isinulat din niya na mayroon siyang inihandang isang lihim na ari-arian sa probinsya na nakapangalan sa akin, na hindi kailanman nalaman ng kanyang pamilya. Isang mahinang panginginig muli ang naramdaman ko mula sa aking telepono. Sinagot ko ang tawag ni Angela. Maristela, formal nang pinirmahan ni Rafael ang kasunduan kay Charles. Bungad ni Angela sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng seryosong katiyakan. Ginamit niya ang natitirang ari-arian ng pamilya at ang kanilang ancestral land bilang collateral sa banyagang mamumuhunan. Ang tunog ng kanyang panulat habang pumipirma sa papel na iyon ay ang formal na pagsasara ng pinto ng kanilang sariling kaligtasan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang dahan-dahan kong itinupi ang sulat ni Don Alejandro. Ang kanilang pagbagsak ay hindi ko ginawa. Sila mismo ang nagpasya na tapusin ang kanilang sariling kwento sa pamamagitan ng kanilang sariling kasakiman. Sa paglipas ng mga linggo, ang lamig ng Paris ay tuluyan ng naging yelo. Habang tinatapos ko ang huling bahagi ng aking koleksyon sa aking studio, pinapanood ko ang unti-unting pagkawala ng kulay sa labas ng aking bintana. Ngunit sa loob ng aking puso, may isang uri ng liwanag na unti-unting nagiging isang apoy ng tagumpay, na binuo ko nang walang kahit anong tulong mula sa pamilya Villanueva. Ayon sa huling ulat ni Angela na aking binabasa habang humihigop ng mainit na tsa, ang pamilya ni Rafael ay tuluyan ng sumasailalim sa sarili nilang impyerno.
Ang kanyang tsigay na si Clarissa ay napatunayang nagnakaw ng mga titulo ng ancestral land ng kanilang pamilya. Pekein niya ang pirma ni Corazon upang ibenta at ipasangla ito sa mga ilegal na nagpapautang para lamang takpan ang kanyang milyong-milyong pagkatalo sa cryptocurrency. Ang pagtataksil na dating ginawa nila sa akin ay ginagawa na rin nila sa isa't isa ngayon. Isang marahang katok sa pinto ang pumukaw sa aking pansin. Pumasok si Gabriel Soriano na may hawak na isang eleganteng sobre at isang tablet. May banayad ngunit seryosong ngiti sa kanyang mga labi habang lumalapit sa aking tabi. Maristela, tawag niya habang inilalagay ang tablet sa aking lamesa. Ipinapakita rito ang mga pampublikong record ng mga kasong isinampa ni na Rafael at Corazon laban kay Clarissa. Nag-aaway-away na sila sa harap ng korte para sa mga natitirang piraso ng kanilang yaman. Ang buong Maynila ay pinag-uusapan ang kanilang kahihiyan. Tumingin ako sa screen ng tablet. Pinagmamasdan ang larawan ni Corazon na mukhang matanda na at pagod habang inaalalayan ng mga abogado sa labas ng korte. Walang kahit anong awa ang naramdaman ko. Ang bawat luha na pumapatak sa kanilang mga mata ngayon ay ang kabayaran ng bawat gabing ginugol ko sa pag-iyak habang pinagsisilbihan sila ng walang kapantay. Sila mismo ang sumisira sa kanilang sarili. Gabriel, dahan-dahan kong wika habang isinasara ang ulat. Eksakto, sagot ni Gabriel. Sabay abot sa akin ng eleganteng sobre na kanyang hawak. At narito ang opisyal na imbitasyon mula sa Philippine Institute of Interior Designers. Nais nilang maging pangunahing tagapagsalita ka sa gaganaping International Design Conference sa Maynila sa susunod na linggo. Gusto nilang ipakita mo sa buong bansa ang tagumpay na binuo mo rito sa Europa. Binuksan ko ang sobre at binasa ang imbitasyon. Ang aking pangalan, Maristela de la Cruz, ay nakasulat doon ng may malalaki at gintong mga titik. Hindi na ako ang hamak na kundaw na nakatago sa anino ng mga Villanueva. Babalik ako sa Maynila bilang isang international na icon ng sining, bilang isang reynang handang harapin ang kanyang nakaraan. Bago kami umalis patungong paliparan, nakatanggap ako ng isang maikling mensahe sa aking telepono mula kay Leo, ang bunsong kapatid ni Rafael. Humihingi siya ng saklolo. Sinasabing na-stroke si Corazon dahil sa tindi ng stress at wala silang pambayad sa pribadong ospital. Tinitigan ko ang mensahe ng ilang segundo. Pagkatapos, walang kahit anong tugon, dahan-dahan kong pinindot ang block sa kanyang numero. Ang aking obligasyon sa pamilyang iyon ay matagal nang natapos sa gabing iniwan ko ang aking singsing sa kanilang kasunduan. Sa loob ng eroplano patungong Maynila, nakaupo ako sa tabi ng bintana habang si Gabriel ay katabi ko. Habang dahan-dahang umaandar ang eroplano patungo sa runway ng Paris, naramdaman ko ang isang mahinang panginginig sa aking puso sa pag-iisip ng aking pagbabalik. Ngunit bago pa man magsimula ang takot, dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad at ang kanyang mahigpit na pisil ay sapat na upang ipaalala sa akin na hindi na ako nag-iisa sa laban na ito. Habang lumilipad kami sa ibabaw ng mga ulap, binuksan ko ang aking email upang suriin ang aking reserbasyon sa Shangri-La Hotel sa Maynila. Isang mensahe mula sa concierge ng hotel ang aking natanggap. Sinasabing may isang malaking buke ng mga puting orchid ang ipinadala sa aking suite. Kasama ang isang blankong card na may nakasulat na pangalan ko, na binayaran ng isang hindi kilalang tao linggo bago pa man ianunsyo ang aking pagbabalik. Isang lihim na tao ang tila ba naghihintay sa aking pagdating. Nang lumapag ang aming eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, agad kong binuksan ang aking telepono. Isang baha ng mga balita at mensahe mula kay Angela ang agad na sumalubong sa akin. Ang pangunahing balita sa telebisyon ay naglalaro sa aking screen. Salazar Enterprises at ang banyagang mamumuhunan na si Monsieur Charles. Pormal nang tumakas palabas ng bansa matapos tangayin ang mahigit 300 milyong piso ng mga Villanueva. Villanueva Development Corporation. Pormal nang nagdeklara ng ganap na pagkabangkarote. Kasabay nito,
Narinig ko ang voicemail na ipinadala ni Rafael ilang minuto ang nakalipas sa aking telepono. Ang kanyang boses ay puno ng iyak at desperasyon. Sumisigaw sa gitna ng ingay ng mga sirena ng pulis na ayon sa ulat ni Angela ay kasalukuyan ng naghihintay sa labas ng kanilang opisina upang ilit ang lahat ng kanilang natitirang ari-arian. Ang bagyo ay tuluyan ng dumating sa kanilang buhay, at ako ay nakatayo sa gitna ng aking sariling kapayapaan, habang pinapanood ang kanilang tuluyang pagguho. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin ng aking marangyang suite sa Shangri-La Hotel. Pinagmamasdan ang sarili kong refleksyon sa ilalim ng maiinit na liwanag ng silid. Suot ko ang isang modernong Filipiniana na gawa sa pinong habi ng sutla, at abaka na ako mismo ang nagdisenyo sa Paris. Dahan-dahan kong iniayos ang aking kwintas na gawa sa mga gintong perlas at diamante. Nararamdaman ang bigat at lamig nito sa aking balat. Ang larawan ng babaeng umiiyak at nakikiusap, 12 taon na ang nakalipas sa VIP room ng Manila Hotel, ay tuluyan ng naglaho. Ang nakatayo rito ngayon ay isang reynang may sariling kaharian, matatag, at walang kahit anong bahid ng takot. Sa tabi ng salamin ay nakalagay ang malaking buke ng mga puting orchid na sumalubong sa akin pagdating ko sa hotel. Nilapitan ko ito at dahan-dahang hinawakan ang pino nitong talulot. Pinag-iisipan pa rin kung sino ang taong nagpadala nito nang may ganitong klaseng lihim na pagkilos. Ngunit ang aking pagmumuni-muni ay naputol nang mabalitaan ko mula kay Angela ang ganap na pagbagsak ng pamilya Villanueva. Ang kanilang marangyang mansyon sa Forbes Park na naging simbolo ng kanilang yabang sa loob ng 3 dekada ay pormal ng kinandado at inilit ng bangko ngayong hapon. Dahil sa kawalan ng pondo at sa tindi ng stroke na tumama kay Corazon, inilipat siya ng mga autoridad sa isang masikip na ward ng pampublikong ospital. Dahil hindi na kayang bayaran ng kanilang kumpanya ang deposito para sa isang pribadong suite. Hindi nagtagal. Ang telepono sa ibabaw ng aking lamesa ay dahan-dahang gumawa ng mahinang tunog ng tawag. Nang sagutin ko ito, sinalubong ako ng boses ni Rafael Boses na basag, nanginginig sa takot, at puno ng matinding iyak na tila ba nanggagaling sa isang taong tuluyan ng nalubog sa putik. Maristela, pakiusap, kausapin mo ako. Pagmamakaawa ni Rafael sa kabilang linya, maririnig ang kanyang mabilis na paghinga. Nabalitaan kong nasa Maynila ka na. Pakiusap, tulungan mo kami. Si Mama, nasa pampublikong ospital siya ngayon. Walang sapat na gamot, walang maayos na higaan. Inilit ng bangko ang bahay namin. Wala kaming matuluyan. Bianca ruined us. Maristela. Kinuha niya ang lahat sa akin. Rafael, magsalita ka ng maayos. Sagot ko ng may malinis at propesyonal na tono. Walang kahit anong galit o awa sa aking boses. Ang bawat desisyon na ginawa mo sa nakalipas na mga taon ay may katapat na kabayaran. Piliin mong talikuran ako para kay Bianca, at pinili mong gamitin ang inyong ari-arian para sa kanyang mga kasinungalingan. Bakit ngayon ka tumatawag sa akin upang linisin ang dumi na kayo mismo ang gumawa? Alam kong marami akong pagkakamali. Maristela, sigaw niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Maririnig ang ingay ng mga tao sa pampublikong ospital sa kanyang likuran. Pero si Mama, may sakit siya. Alam kong may puso ka pa rin. Kahit kaunting pondo lang para sa kanyang operasyon, babayaran ko sa'yo. Pakiusap. Maling tao ang tinatawagan mo, Rafael. Pabulong kong wika. Ngunit ang bawat salita ko ay may sapat na talas upang patigilin ang kanyang pagmamakaawa. Ang pusong sinasabi mo ay matagal ninyo nang pinatay. Sa gabing pinili ninyong saksakin ako sa likod. Tapos na ang aking obligasyon sa inyo. Ako ay isa na lamang estranghero na nagkataong nakasaksi sa inyong sariling pagkasira. Nang hindi naghihintay ng kanyang sunod na sasabihin, dahan-dahan kong inilapag ang telepono sa kanyang lalagyan. Huminga ako ng malalim, hinahayaang lamunin ng katahimikan ng aking suite ang huling bahagi ng kanyang desperasyon. Pagdating ng gabi, dumating si Angela sa aking suite upang iabot ang ilang mga karagdagang legal na dokumento para sa aking talumpati bukas. Habang nag-uusap kami, may binanggit siyang isang kakaibang detalye na nagdulot sa akin ng bagong pagtataka.
Maristela, may isang kilalang abogado na nag-aalok ng libreng tulong kay Rafael ngayon. Wika ni Angela habang inilalagay ang mga papel sa aking lamesa. Ang pangalan niya ay Attorney Nicholas Cruz. Ayon sa aking pagsasaliksik, siya ang matalik na kasama ng iyong yumaong ama sa kanyang talyer sa probinsya dekada na ang nakalipas. Bakit siya nakikipag-ugnayan sa pamilya Villanueva ngayon? Napatigil ako sa aking kinatatayuan. Si Attorney Nicholas Cruz ay ang taong matagal ko nang hinahanap upang malaman ang katotohanan sa likod ng pagkalugi ng Estrella Designs ng aking ama. Paano siya naging bahagi ng kwento ng mga Villanueva ngayon? Nang umalis si Angela upang bigyan ako ng oras na magpahinga, lumapit ako sa aking lamesa upang ayusin ang aking mga gamit. Ngunit napatigil ako nang makita ko ang isang selyadong Manila envelope na nakapatong sa tabi ng buke ng mga puting orchid. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala. Ngunit ang selyo nito ay pamilyar. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob ay natagpuan ko ang orihinal na draft ng huling habilin ng aking yumaong ama biyenan, si Don Alejandro Villanueva. Nakalakip dito ang isang lihim na sulat kamay niya. Nagpapahayag ng katotohanan na bago siya pumanaw, pinilit siya ni Corazon na baguhin ang huling habilin upang alisin ang aking pangalan sa listahan ng mga tagapagmana sa ilalim ng pagbabanta na hindi niya ipapagamot si Don Alejandro kung hindi niya ito gagawin. Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking mga kamay habang hawak ang mga dokumentong iyon. Ang mabaho at maitim na katotohanan ng kanilang pamilya ay unti-unti nang lumalabas sa liwanag. At ang tuyo, lumang amoy ng papel na aking hawak ngayon ay ang patunay ng huling krimen na kanilang ginawa laban sa akin, na ngayon ay handa ko nang ilabas sa buong mundo. Bagaman hinarang ko ang numero ni Leo sa aking telepono, hindi iyon naging hadlang upang mahanap niya ang paraan na makipag-ugnayan sa akin. Sa tulong ni Angela, nalaman ko na nagtungo si Leo sa kanyang opisina. Umiiyak at may hawak na isang lumang talaarawan na pagmamay-ari ng kanyang yumaong ama, si Don Alejandro Villanueva. Dahil natanto ni Angela ang kahalagahan ng dokumentong ito, dinala niya si Leo sa isang lihim at ligtas na VIP room ng Shangri-La Hotel upang harapin ko. Nang pumasok ako sa silid, nakita ko si Leo na nakaupo sa sulok. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding hiya at pagsisisi habang dahan-dahang tumayo upang iabot sa akin ang isang lumang kuwaderno na may balat ng maitim na katad. Ate Maristela, patawad po. Pabulong na wika ni Leo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Noong buhay pa si Papa, madalas ko siyang makitang nagsusulat dito. Alam ko ang ginawa ni na Mama at Rafael sa iyo, at hindi ko kayang dalhin ang bigat ng lihim na ito ngayon. Tinanggap ko ang talaarawan nang walang sinasabing anuman. Umupo ako sa tapat niya at dahan-dahang binuksan ang mga lumang pahina. Ang pamilyar na sulat kamay ni Don Alejandro ay tumambad sa aking mga mata. Bawat titik ay tila ba nagbabalik ng kanyang presensya sa silid. Si Maristela lang ang may tunay na puso at talino sa pamilyang ito. Basa ko sa isa sa mga pahina na isinulat niya isang linggo bago siya pumanaw. Kung ako lang ang masusunod, ibibigay ko sa kanya ang pamamahala ng lahat ng aming kumpanya at ari-arian. Ngunit binabantaan ako ni Corazon. Patawad, aking anak. Hindi kita maipagtanggol sa kanila. Naramdaman ko ang isang malalim na emosyonal na paglaya sa aking dibdib. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing walang tulog upang isalba ang kanilang kumpanya, ay hindi pala naging walang kabuluhan sa mga mata ng matanda. Kinilala niya ang aking katapatan. At ang katotohanan iyon ay sapat na upang pawiin ang huling bahagi ng aking sakit. Sa tabi ko, dahan-dahang nagsalita si Attorney Nicholas Cruz. Na inanyayahan ko rin sa pagtitipong ito upang linawin ang lahat ng misteryo. Maristela, ako ang humawak ng orihinal na habilin ni Don Alejandro noon. Wika ni Nicholas Cruz, habang nakatingin sa akin ng may malalim na paghingi ng paumanhin sa kanyang mga mata. Pinilit ako ni Corazon na itago ito kapalit ng kaligtasan ng aking sariling pamilya. Ngayong wala na silang kapangyarihan upang manakit ng iba, ibinabalik ko sa iyo ang katotohanan na karapat-dapat para sa iyo. Ang ama mo ay magiging proud sa iyo ngayon
Tumango ako sa kanya ng may malalim na paggalang. Sa mga sandaling iyon, ang aking desisyon ay naging mas matatag. Bago magsimula ang aking pangunahing talumpati sa International Design Conference, nagpasya akong magsagawa ng isang mabilis na press conference sa harap ng mga mamamahayag ng Maynila na nagkakagulo sa labas ng bulwagan. Nakatayo ako sa harap ng mga naglalakihang kamera, suot ang aking eleganteng Filipiniana, habang ipinapakita ko sa screen ang orihinal na draft ng habilin at ang mga pahina ng talaarawan ni Don Alejandro na nagpapatunay ng pang-aapi at manipulasyon na ginawa ni Corazon at Rafael. Ang bawat flash ng kamera ay tila ba nagbibigay ng liwanag sa katotohanan na 12 taon kong itinago. Ang nakikita ninyo ay ang patunay na ang kumpanyang sinasabi ng mga Villanueva na pagmamay-ari nila ay binuo sa kasinungalingan. Malakas at malinaw kong pahayag sa harap ng lahat. Ngunit narito ako ngayon hindi upang bawiin ang kanilang mga ari-arian o ang kanilang kumpanya. Kinuha ko ang kopya ng huling habilin na naglalaman ng aking pangalan bilang tagapagmana. Sa harap ng mga mamamahayag, dahan-dahan ko itong pinunit. Ang tunog ng dahan-dahang pagkapunit ng papel ay bumasag sa katahimikan ng bulwagan. Lumilikha ng isang kahangahangang simbolo ng aking ganap na kalayaan. Ang halaga ko bilang isang babae at bilang isang taga-disenyo ay hindi kailanman masusukat sa yaman ng isang pamilyang walang karangalan. Wika ko habang inilalagay ang mga pira-pirasong papel sa mesa. Opisyal kong tinatanggihan ang anumang pamana o ari-arian mula sa inyo. Malaya na ako, at ang aking tagumpay ay binuo ko gamit ang sarili kong mga kamay. Ang aking desisyon ay agad na naging paksa ng paghanga sa buong bansa. Ang mga mamamahayag ay mabilis na nagsulat ng mga artikulo na naglalarawan sa akin bilang simbolo ng tunay na lakas at kalayaan ng isang babaeng Pilipina na hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman. Nang bumalik ako sa aking green room upang maghanda para sa aking talumpati, napansin ko ang isang maliit na itim na pelos na kahon na nakapatong sa ibabaw ng aking vanity mirror. Nang buksan ko ito, natagpuan ko ang isang napakagandang singsing na gawa sa hilaw na perlas ng Palawan, na may kahangahangang disenyo, ngunit walang kasamang kahit anong card ng nagpadala. Naramdaman ko ang isang mahinang panginginig sa aking puso habang tinititigan ang singsing na tila ba may isang taong nagmamahal sa akin ng tahimik sa gitna ng aking tagumpay. Ngunit ang aking pag-iisip ay naputol nang mabilis na pumasok si Angela sa aking silid. Hingal na hingal at may bakas ng matinding kaba sa kanyang mukha. Maristela, si Rafael, pabulong na wika ni Angela habang dahan-dahan niyang isinasara ang pinto sa aking likuran. Nandoon siya sa labas ng pintuan ng Grand Ballroom. Nagmakaawa siya sa mga guard. Duguan ang kanyang mga tuhod dahil sa matagal na pagluhod. Gusto niyang pumasok sa loob at lumuhod sa harap mo sa gitna ng iyong talumpati, sa harap ng lahat ng mga dayuhang mamamahayag at VIPs upang humingi ng tawad. Tumingin ako sa pinto, nararamdaman ang lumalakas na ingay ng mga mamamahayag at mga panauhin na nagkakagulo sa labas. Ang kanilang mga boses ay nag-o-overlap habang naghihintay sa huling yugto ng aking pagbabalik. Ang pintuan ng Grand Ballroom ay dahan-dahang bumukas para sa aking pagpasok. Sa aking pagtapak sa pulang kapet, ang bulwagan ay napuno ng malakas na palakpakan ng daan-daang mga tanyag na tao sa sining, mga dayuhang mamumuhunan, at mga mamamahayag. Nakatayo ako sa entablado sa ilalim ng nagniningning na mga ilaw. Suot ang aking pinaka-eleganteng bestida na nagpapakita ng aking lakas, isang sining na binuo ko sa Paris, mula sa mga sugat ng aking kahapon. Humarap ako sa kanila ng may buong katatagan. Sa aking talumpati, hindi ko pinag-usapan ang aking mga ganti, kundi ang proseso ng paglikha. Ang disenyo ay katulad ng buhay ng isang babae. Pabulong kong wika, habang ang bawat tao sa bulwagan ay nakikinig ng may malalim na katahimikan. Kinukuha natin ang mga magagaspang at kung minsan ay masasaklap na bahagi ng ating karanasan. At dahan-dahan natin itong hinahabi upang maging isang kahangahangang obra. Ang pagtataksil ay hindi katapusan ng ating kwento ito. Ang simula ng ating tunay na pagbabalik.
Nakita ko ang mga luha sa mata ng maraming kababaihan sa aking harap. Mga tagapakinig na nakaramdam ng tunay na inspirasyon sa aking mga salita. Ang aking boses ay naging simbolo ng kanilang sariling mga pangarap. Ngunit ang rurok ng gabing ito ay naghihintay sa akin sa labas ng bulwagan. Matapos ang aking talumpati, naglakad ako patungo sa VIP hallway upang makapahinga. Doon, bumasag sa aking daan si Rafael, na nagawang makalusot sa mga gwardya. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang kasuotan ay gulo-gulo, at ang kanyang buong pagkatao ay mistulang isang hamak na pulubi sa harap ng aking karangyaan. Maristela, pakiusap, kawar, sigaw ni Rafael habang dahan-dahang lumuluhod sa aking paanan. Duguan ang kanyang mga tuhod dahil sa matagal na pagpupumilit na pumasok. Hinawakan niya ang laylayan ng aking bestida nang may nanginginig na mga daliri. Patawarin mo ako. Mali ako. I ruined everything. Gusto kong ibalik ang pamilya natin. Gagawin ko ang lahat, please. Ibalik mo ako sa buhay mo. Pinagmasdan ko siya mula sa aking pwesto. Sa aking likuran, ang mga mamamahayag na nagawang makalusot sa hallway ay mabilis na kumuha ng mga larawan ng aming paghaharap. Ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod na gumuhit sa dilim, nang walang kahit anong pagbaba ng aking tingin sa kanyang antas. Pinanatili ko ang aking tuwid na likod. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Walang kahit anong galit, kundi isang malamig at matatag na kapayapaan. Rafael, malumanay kong wika. Ngunit ang bawat salita ko ay tila ba isang pader na hindi niya kailanman matitibag. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik. Pinatawad ko na kayo upang magkaroon ng ganap na kalayaan ang aking kaluluwa. Hindi upang hilahin kitang muli mula sa putik na ikaw mismo ang pumili. Ang pagpapatawad ay para sa aking sariling kapayapaan. Bago pa man siya makasagot, lumapit si Angela kasama ang dalawang opisyal ng pulisya na naka-Amerikana. Dahan-dahan nilang inalalayan si Rafael upang tumayo at formal na iginapos ang kanyang mga kamay. Mr. Rafael Villanueva, pahayag ng opisyal. Ang kanyang boses ay walang emosyon. You are under arrest para sa mga kaso ng corporate theft, money laundering, at ilegal na paglilipat ng ari-arian. Sumigaw si Rafael. Tinatawag ang aking pangalan habang dahan-dahan siyang inilalabas ng mga awtoridad sa hallway. Hindi ko siya nilingon. Sa dulo ng VIP hallway, nakita ko si Corazon na nakaupo sa isang wheelchair na itinutulak ni Leo. Ang kanyang stroke ay nag-iwan sa kanya ng paralysis sa kalahating bahagi ng kanyang mukha. At ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng matinding pagkatalo at kahihiyan habang nakatitig sa akin. Tumingin ako sa kanya, hindi nang may galit, kundi may isang tahimik na pagtango ng pagkilala bago ko siya tuluyang nilampasan. Iniwan sila sa gitna ng kanilang sariling pagguho. Habang naglalakad ako patungo sa exit ng hotel, napansin ko ang isang matangkad na lalaki na nakatayo sa pinakamadilim na bahagi ng bulwagan, malapit sa pinto. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin ng may malalim at kalkuladong tingin. Isang tinging tila ba nagbabantay sa aking bawat hakbang. Bago siya mabilis na naglaho sa karamihan, nang subukan ko siyang lapitan. Sa lobby, sinalubong ako ni Gabriel Soriano na may hawak na aking coat. Sabay kaming naglakad patungo sa aming sasakyan sa ilalim ng ulan. Habang papasok kami, isang pulis ang lumapit kay Angela at nag-abot ng isang dokumento. Bumulong sa akin si Angela nang may manipis na ngiti. Maristela, naaresto si Bianca Salazar 10 minuto ang nakalipas sa Naya Terminal 1. Sinusubukan niyang sumakay ng eroplano patungong Singapore gamit ang isang huwad na pasaporte. Ngumiti ako sa kanya at sumakay sa sasakyan. Ang mabigat na tunog ng pagsasara ng pinto ng sasakyan ay tuluyan ng bumasag sa huling bahagi ng ingay ng Maynila. Habang dahan-dahan kaming umalis, patungo sa isang bagong simula na puno ng kapayapaan at kalayaan. Matapos ang lahat ng ingay, ang mga kamera ng media, at ang mga paglilitis sa Maynila, natagpuan ko ang aking sarili sa isang maliit na pribadong isla sa Palawan. Kasama ko si Gabriel. Naglakad kami patungo sa dalampasigan, kung saan ang puting buhangin ay tila ba pinong sutla sa ilalim ng aking mga paa.
Ang malawak at asul na karagatan ay sumasalamin sa langit. Lumilikha ng isang pakiramdam ng kapayapaan na matagal ko nang hindi nararanasan. Dito, malayo sa kaguluhan ng aking nakaraan. Sa wakas ay naramdaman ko ang tunay na laya ng aking bawat paghinga. Umupo kaming dalawa ni Gabriel sa isang lumang troso sa tabi ng pampang. Ang dahan-dahang hampas ng tubig dagat sa buhanginan ay lumikha ng isang payapang ritmo sa aming paligid. Banayad at walang anumang udyok ng pagmamadali. Maristela, panimula ni Gabriel habang nakatingin sa malawak na karagatan. Naisip ko lang, pagkatapos ng lahat ng nangyari sa Maynila, ano na ang plano mo? Mayroon ka bang balak na bumalik agad sa Paris? Humarap ako sa kanya, hinahayaan ng banayad na hangin ng dagat na maglaro sa aking buhok. Gusto ko munang magpahinga, Gabriel, malumanay kong sagot. Sa loob ng 12 taon, nabuhay ako para sa ibang tao. Ngayong hawak ko na ang aking kalayaan. Gusto ko munang matutunan kung paano mamuhay para sa sarili ko. Ngumiti si Gabriel. Isang ngiting puno ng malalim na pag-unawa at walang kahit anong bakas ng pagpilit. Nararapat lamang sa iyo ang kapayapaang ito, Maristela. Wika niya habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang tingin sa aming mga paang basa ng tubig. You have fought so hard upang mabawi ang sarili mo, at narito ako, hindi upang lagyan ng bagong paderang buhay mo, kundi upang maging saksi sa iyong malayang paglipad. Tumayo kaming dalawa at nagpatuloy sa aming paglalakad sa tabi ng pampang. Nang lumingon ako sa aming likuran, napansin ko ang aming mga bakas ng yapak sa basang buhangin na dahan-dahang binubura ng bawat hampas ng tubig dagat. Ang pagkakita sa pira-pirasong alaala na dahan-dahang nililinis ng karagatan ay tila ba isang kahangahangang simbolo ng aking sariling buhay. Ang aking mga nakaraang sakit ay unti-unti nang binubura ng panahon. Nag-iwan ng isang malinis at bagong pahina para sa aking hinaharap. Biglang huminto si Gabriel sa kanyang paglalakad. Inabot niya sa akin ang maliit na itim na pelos na kahon na nakita ko sa aking green room noon. Sa pagkakataong ito, binuksan niya ito sa harap ko. Ipinapakita ang singsing na gawa sa hilaw na perlas ng Palawan na nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Alam kong nakita mo na ito sa iyong silid. Pabulong na wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng seryosong pag-ibig. Ang perlas na ito ay nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng dagat. Dumaan ito sa matinding presyon at dilim. Ngunit sa dulo ay lumabas itong matatag, maganda, at walang kapantay ang ningning. Katulad mo, Maristela, nais kong ibigay ito sa iyo, hindi bilang simbolo ng kasal, kundi bilang simbolo ng aking pangako na mamahalin kita sa paraang malaya. Tinitigan ko ang perlas, nararamdaman ang mabilis, ngunit banayad na tibok ng aking puso. Dahan-dahan kong isinara ang kahon at inilagay ang aking kamay sa ibabaw ng sa kanya. Gabriel, mahal kita, tapat kong sagot habang nakatitig sa kanyang mga mata. Ngunit sa ngayon, kailangan ko munang kilalanin ang bagong Maristela. Hindi ko kayang pumasok sa isang bagong hawla, kahit na ang mga rehas nito ay gawa sa ginto at ang iyong mga intensyon ay malinis. Kailangan ko munang mahalin ang aking sarili bago ko kayang ibigay ang aking buong puso sa iba. Hindi nagbago ang ngiti ni Gabriel. Tumango siya nang may malalim na paggalang sa aking desisyon. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang isang maliit na bangkang pangisda sa di kalayuan ng abot tanaw. Nakatigil ito doon sa loob ng ilang oras, na tila ba tahimik na nagmamasid sa aming bawat galaw sa dalampasigan. Isang mahinang panginginig ng pag-aalinlangan ang dumaan sa aking isip. Ngunit pinili kong baliwalain ito upang hindi masira ang kapayapaan ng aking hapon. Dahan-dahang lumalim ang gabi, at ang langit ay napuno ng nagniningning na mga bituin. Habang nakatayo kaming dalawa sa pampang sa ilalim ng liwanag ng langit, dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang aking kamay. Humarap siya sa akin. Tiningnan ako nang may pinakamainit na pagtingin at bumulong. Maghihintay ako kahit gaano katagal, Maristela, dahil ang pag-ibig ko sa iyo ay hindi isang bilangguan na may mga limitasyon, kundi isang malayang kalawakan kung saan maaari kang lumipad nang walang takot. Ang init ng kanyang kamay na nanatili sa aking balat
ay tila ba naging isang mainit na kumot sa buong magdamag na nag-iwan sa akin ng isang matamis na pananabik sa kung anong bukas ang naghihintay para sa aming dalawa. Isang taon ang mabilis na lumipas, na tila ba isang mabilis na agos ng tubig. Ngayong gabi, nakatayo ako sa loob ng aking bagong flagship store sa Paris. Pinagmamasdan ang mga disenyong nagdala sa aking pangalan sa iba't ibang bansa sa Asia at Europa. Ang aking kumpanya ay tuluyan ng kinilala sa buong mundo bilang simbolo ng modernong sining na pinagsasama ang kultura ng Pilipinas at Europa. Ang bawat piraso ng kasangkapan dito ay may sariling kwento-kwento ng tibay, ng sining, at ng isang bagong simula. Habang inaayos ko ang mga huling detalye ng aking eksibisyon, dahan-dahan kong inilabas ang aking tablet upang basahin ang huling balita mula sa Maynila. Si Rafael ay kasalukuyan pa ring nagsisilbi sa kanyang parusa sa loob ng kulungan, habang si Corazon naman ay nabubuhay ng tahimik at payak sa isang maliit na bahay sa probinsya kasama si Leo. Si Bianca ay formal na ring nahatulan para sa kanyang mga kaso ng panloloko. Madalas kong tinatanong ang aking sarili sa mga nakalipas na buwan. Napatawad ko na ba sila? Ang sagot ay oo. Pinatawad ko na sila. Ngunit ang aking pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa kanilang mga buhay. Pinatawad ko sila hindi dahil karapat-dapat sila sa aking paumanhin, kundi dahil karapat-dapat ang aking sariling puso sa ganap na kapayapaan. Ang galit at tohan ay isang mabigat na hawla. At sa pamamagitan ng aking pagpapatawad, tuluyan ko nang binuksan ang pinto upang tuluyan nang lumipad ang aking kaluluwa papalayo sa kanilang dumi. Nahanap ko na ba ang aking tunay na kapayapaan o nahanap ko na ito sa bawat malayang desisyon na aking ginagawa sa bawat umaga? Nahanap ko ito sa kapangyarihang pumili ng aking sariling landas, sa bawat disenyo na aking nililikha gamit ang sarili kong mga kamay, at sa bawat gabing natutulog ako nang walang kahit anong takot o pag-aalinlangan sa aking dibdib. Ang aking kapayapaan ay hindi na dumedepende sa pag-apruba ng ibang tao. Ito ay nakatanim na sa pinakamalalim na bahagi ng aking sarili. Ang aking kwento ay naging isang malaking inspirasyon para sa napakaraming kababaihan sa Pilipinas. Kung mayroon man akong isang aral na nais iwan sa kanila, ito ay ang katotohanan na ang halaga ng isang babae ay hindi kailanman nasusukat sa kanyang pagiging isang masunuring asawa o ina na handang isakripisyo ang kanyang sariling kaluluwa para sa pamilyang hindi naman siya pinahahalagahan. Ang tunay na yaman natin ay nasa ating sariling dumi at lakas na bumangon mula sa abo ng pagtataksil upang lumikha ng sarili nating mundo gamit ang sarili nating mga kamay. Isang quencher ng hakbang ang pumukaw sa aking pansin habang nakatayo ako malapit sa bintana ng aking tindahan. Pumasok si Gabriel Soriano. Dala ang 2 tasa ng mainit na kape. Sa loob ng nakalipas na 1 taon, nanatili siya sa aking tabi bilang isang matalik na kaibigan at kasosyo sa negosyo. Iginagalang ang aking bawat rasyonal na espasyo at ang aking oras upang magpagaling. Naisip ko lang na baka kailangan mo ng kasama sa huling gabi ng iyong paghahanda. Wika ni Gabriel habang iniabot ang tasa ng kape sa akin nang may pamilyar na init at paggalang sa kanyang mga mata. Salamat, Gabriel, sagot ko habang tinatanggap ang tasa. Humarap ako sa kanya at pinagmasdan ang kanyang mukha sa ilalim ng maiinit na liwanag ng aking tindahan. Pagkatapos, walang kahit anong pag-aalinlangan, dahan-dahan kong kinuha ang maliit na itim na pelus na kahon mula sa aking bulsa at binuksan ito sa kanyang harap. Kinuha ko ang singsing na gawa sa hilaw na perlas ng Palawan at dahan-dahan ko itong isinuot sa aking daliri sa harap niya. Handa na ako, Gabriel. Tapat kong wika habang nakatitig sa kanyang mga mata ng may ganap na pag-ibig at pagtitiwala. Handa na akong ibahagi ang aking buhay sa iyo. Hindi dahil kailangan ko ng magliligtas sa akin, kundi dahil nais kong maglakbay kasama ang isang taong marunong gumalang sa aking kalayaan. Isang nagniningning ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel habang dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay. Pinagsasama ang aming mga palad ng may buong init at paggalang. Lumapit ako sa malaking bintana ng aking tindahan habang hawak ang kanyang kamay.
Pinagmamasdan ang nagniningning na mga ilaw ng Paris sa ilalim ng langit ng gabi. Hinaplos ko ang makinis, ngunit matatag na perlas sa aking daliri. Nakangiti sa aking sarili dahil alam ko na, sa wakas, natagpuan ko na ang aking tunay na tahanan, ang aking sarili.